May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo, hindi mo na alam yung gagawin sa buhay? Yung tipong walang direksyon, magwo-work ba yung plano? O hindi kaya, baka magsayang ka lang ng pera at oras. Ito subukan mo kabayan, gabay medalyon pangkalahatan, simbolo ng pag-asa, gawang Pilipino, gawang lokal. Ano ang bisa? Lucky charm pampaswerte at gabay. Sa career, health, love life and finance. Ang simbolo na nasa gitna ay old tattoos ng mga Pilipino, travelers and compass. At ang mga salita na nakapalibot ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino, na ang ibig sabihin, kalakasan, kayamanan, kalasag at katalinuhan. Kasama din dito ang 6 na sangkap na hinalo habang kinukurba ang medalyon. 6 na pangkalikasang sangkap. Tawas tapol, leklay, diamante negra at 3 lihim na sangkap. 6 na antingero sa negros ang nagbasbas at bumuhay sa medalyon, kasama ang orasyon at guideline sa package. Available ito sa necklace version, bracelet version at keychain version. Kung interesado ka kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Toto. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Nang mga panong ito, 15 taon pa lang si Toto. Naninirahan nito kasama ang pamilya sa kabundukan ng Antique. Nabibilang sa kakaibang lahi ng babaylanang binata na kung tawagin ay ituman. Ang kanilang angkan ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan kagaya ng ibang babaylan. May kakayahan silang kumonekta sa kalikasan at gamitin ang kapangyarihan nito. Ngunit ang dahilan kung bakit lamang sila sa pangkaraniwang babaylan ay ang kakayahan nilang bumuhay na mga namatay gamit ang kanilang dugo. At ito ang dahilan kung bakit sila tinutugis ng pangkat ng mga aswang sa pamumuno ng isang gabunan na nagngangalang Abyog. Umalis na kayo sa bayang ito. Hindi naligtas ang mag-ina mo dito, Eliezer. Hindi titigil ang pamilya ni Abyog sa pagtugis sa atin. Wika ni Mang Simeon. Kung aalis kami tay, paano kayo? Sino ang makakatuwang mo sa pagtatanggol ng ating mga kalahi? Tugon ni Eliezer. Huwag mo kong alalahanin. Isipin mo ang kapakanan ng mag-anak mo. Lalo na si Toto. Siya ang huling purong ituman at malaki ang pag-asang mamana niya ang kakayahan ng Lolo Isko mo. Hindi natin pwedeng hayaan na tuluyang maputol ang saling lahi. Masisira ang balanse. Mawawala sa ayos ang lahat. At saan kami pupunta tay? Alam mo ngang kabundukan nito ang naging tahanan ko. Simulat sa pool, isinilang ako dito hanggang sa nagkaisip. Maging sinatoto, ito ang buhay na kinagisnan. Mahihirapan kami makiangkop sa bagong mundo kung sakali. Mahirap sa una, Eliezer. Ngunit kailangan dahil ito ang nararapat. Doon magiging ligtas kayo hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kung si Toto man ang nagmana ng kakayahan ng Lolo Isko mo, magkakaroon kayo ng sapat na panahon upang linangin ang nakatagong kakayahan. Isa lang ang alam kong lugar na maaaring puntahan, sa syudad. Ngunit hindi ko alam kung makakayanan kong uri ng pamumuhay doon. Magulong mundo ang syudad para sa mga kagaya natin. Ngunit ito ang pinakaligtas na lugar para sa mag-anak mo. Sundin mo ang sinasabi ko, hindi para sa pansariling kapakanan. Isipin mo ang kinabukasan ng angka natin. Pag-uusap ng mag-ama. Pinag-isipan ng husto ni Eliezer ang sinabi ni Tatang Simeon. Alam niyang tama ang pasya ng matanda. Ngunit naroon pa rin ang pag-aalinlangan na baka hindi nila kayanin ang buhay sa bagong mundo. Minsan na itong nagawi sa syudad at hindi naging maganda ang karanasan ni Eliezer sa lugar
Hindi tanggap ng mga taga-syudad ang kanalakyang kultura, pangungutya at pang-aalipusta ang natanggap. Mula sa mga taong nabulaga na ng sistema ng modernong mundo. Kinabukasan, muling kinausap ni Eliezer ang ama. Ano, Eliezer? Nakapagpasya ka na ba? Sa totoo lang, alam ko naman na tama ang sinasabi niyo, Tay. Para sa ikabubuti ng mag-anak ko gusto niyong mangyari. Pero hindi ko maalis sa akin ang takot. Dahil minsan ko na ring naranasan ng mamuhay sa syudad. Hindi maganda ang karanasan ko at alam mo yan. May dahilan kung bakit naging ganon ang karanasan mo. Gaya ng palagi kong sinasabi sa iyo. Lahat ng nangyayari ay may rason. Pag-isipan mong mabuti at timbangin. Kung mananatili kayo ng mga anak mo, hindi lang silang mapapahamak, kung hindi ang buong bayan. Yan din po ang kinakatakutan ko. Ang madamay ang maraming tao. Kung gayon, kakausapin ko ang aking pamilya. Matapos ang pag-uusap, pinuntahan ni Eliezer ang asawa. Kinausap ito ng masinsinan. Pumayag naman ito sa gustong mangyari ng Ginoo. Sunod nitong kinausap ang mga anak. Dahil walang muwang, tuwang-tuwa ang mga ito dahil pupunta sila ng syudad. Pero ang panganay na anak ni Eliezer na si Toto, bagaman hindi nagsasalita, alam nitong magiging masalimuot ang kanilang buhay sa syudad. Ngunit walang magagawa ang binata dahil ito ang pasya ng kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung maayos ba ang pagpapasya niyo, Tay. Pero malaki ang tiwala ko sa inyo. Ikaw ang mas nakakaalam ng lahat. Ikaw ang panganay ko, Toto. Ang siyang dahilan kung bakit nagpasya akong gawin ang bagay na to. Ikaw ang kahuli-huli ang saling lahi ng angka natin. Hindi ako papayag na maputol sa iyo ang ating henerasyon. Alam ko po yun. Malakas ang angka natin. Pero wala na bang ibang paraan? Bakit hindi na lang po natin sila labanan? Hindi mo alam ang magagawa ni Abyog. Walang puso ang aswang na yun. Ang tanging iniisip lang ay sariling kapakanan. Gusto niyang sakupin ang lahi nating mga ituman. Ito ang daang taong hidwaan ng ating angkan. Hanggang hindi tayo nauubos, hindi titigil si Abyog. Bagay na hindi natin maaaring paintulutan. Ikaw ang tanging pag-asa, Toto. Nananalaytay sa ugat mo ang dugo ng ating mga ninuno. Nagulat ang dalawa nang biglang magsalita ang matanda. Paano niyo po nasabi ang bagay na yan? Lahat ng naging pinuno ng ating angkan, mga panganay na anak, sa ikatlong henerasyon. At ikaw, Toto, ang sumunod sa hanay ng Lolo Isko mo. Kaya hindi titigil si Abyog hanggat hindi ka napapatay. Matagal ko nang naririnig yung pangalang Abyog pero hindi ko alam kung ano siya. At bakit gano'n na lang yung kagustuhan niyang ubusin tayo? Si Abyog, pinuno na mga gabunan na naninirahan sa kagubatan na sakop ng bayang ito. Matagal na siyang kinakatakutan ng maraming tao. Tayong mga ituman lang ang may kakayahang pumigil sa kanya. Natatakot si Abyog na dumating sa puntong magkaroon ng komprontasyon ng ating mga angkan dahil alam niya ang maaaring maganap. Kaya naman, palihim siyang nakikipag-ugnayan sa mga engkantong itim upang ubusin tayo. Kung natatakot siya sa atin, bakit hindi na lang tayo yung sumugod sa kanila? Ubusin natin silang lahat. Hindi po ba mas makakabuti yun? Mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas ang pagsisimula ng anumang gulo laban sa ibang lahi. Maging ang mga engkanto. At isa pa, dahil sa pakikipagkasundo ni Abyog sa mga ito, lalo siyang lumakas. At ang tanging nakikita naming paraan para makaiwas sa posibleng kaguluhan, lumayo na lamang sa lugar. Gaya ng sinabi ko, malaki po ang tiwala ko sa pagpapasya nyo. Gagawin ko ang makakaya para makatulong. Pag-uusap ng tatlo. Sa murang edad,
Kahit papano tinuruan na si Toto ng kanilang mga pamamaraan, lalo na sa pakikipaglaban ng pisikal at kombate espiritual. Biyasa sa larangang iyon ng kanyang lolo Simon, at ang ama naman, kilala bilang mabalasik na mandirigma. Sa ngayon tatakas tayo para mabuhay. Ngunit darating ang panahon, babangon tayo. Muling lalaban. Ihanda mo ang iyong mga gamit, Toto. Sa makalawa ay aalis na tayo. Sinunod ni Toto ang sinabi ng ama. Kinagabihan, nagpaalam ang binata sa mga kaibigan at kakilala. Bagaman nalulungkot, walang magawa si Toto kung hindi ang tumalima sa nais mangyari ng ama. Pagdating ng makalawa, maagang nagising ang lahat sa kanilang nayon para magpaalam sa pamilya ni Eliezer. Hindi ito ang huli nating pagkikita, Eliezer. Sikapin mo maging ligtas ang anak mo. Ako nang bahala dito sa nayon. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko papabayaan ang ating lahi. Maraming salamat, Tay. Pati na rin sa inyong lahat. Ipinapangako ko, ibabangon namin ang ating angkan. Kahit anong mangyari, babalik at babalik kami sa lugar na ito. At sa pagkakataong ngayon, sisiguraduhin kong muli tayong kikilalanin. Matapos ang pagpapaalam, umalis na ang mag-anak papunta sa syudad. Hinatid sila ng ilang mga kanayon sa sakayan ng barko. Habang papalayo ang barko, tinatanaw ni Toto ang lupang pinagmulan. Kita mula sa kanyang kinaroroonan ang bantayog ng kanilang baryo. Balang araw babalik ako. Itatayo ko ang karangalan mo. Si Choy Tuman. Inabot ng isang araw ang biyahe bago sila dumaong sa pantalan ng Maynila. Lingid sa kalaman ni Toto, unang pag-apak pa lang ng kanilang paa sa syudad, tuluyang magbabago ang buhay. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Dahil sa dami ng tao, hindi na nito namalayang napahiwalay siya sa mga magulang. Hawak-hawak ni Eliezer ang dalawa nitong kapatid. Sa pag-aakalang nakasunod lang si Toto, hindi na ito lumingon. Ngunit nang lumabas na sila sa pantalan, napansin nito na wala na ang binata sa kanyang likod. Kaya iniwan ni Eliezer ang mag-ina sa sulok upang balikan ang binata. Mabuti na lang, tinandaan ni Toto ang sinabi ng ama. Huwag aalis sa kinakatayuan kung hindi niya alam ang pupuntahan. Natagpuan niya itong nakatayo malapit sa isang poste. Dali-dali niya itong nilapitan. Ngunit napansin ni Eliezer na nagsasalitang mag-isa si Toto. Nakatalikod sa kanya ang binata. Marahan itong naglakad at hinawakan sa balikat si Toto. Sino kausap mo? Bakit ka nandito? May nagtatanong kasi sa akin, Tay. Kaso, umalis din naman eh. Nagtatanong? Wala naman akong nakikitang tao eh. Halika na nga. Inaantay tayo ng nanay mo. Dun po siya nagpunta sa maraming tao. Hindi ko na nga nakita eh. Ganun ba? O siya, halika na. Tatangaliin tayo. Saan naman tayo pupunta? Sa bahay ng kakilala ko. Sana lang nandun pa siya nakatira. Paano kung wala na doon yung kaibigan mo? Saan po tayo matutulog? Huwag mong alalahanin ang tungkol sa bagay na yon. Ako nang bahala. Pag-uusap ng mag-ama. Bumalik ang mga ito sa naiwang ina at kapatid ni Toto. Matapos ay tumuloy na sila sa pupuntahan. Hindi kalayuan mula sa pantalan ang tirahan ng kaibigan ni Eliezer, kaya nilakad na lamang ito. Sa kasamaang palad, nagkatotoo ang sinabi ni Eliezer. Wala na sa lugar ang kaibigan nitong Sepredo. Ayon sa mga dating kapitbahay, hinuli ito ng pulis at kasalukuyang nakakulong. Paano ngayon yan, Eliezer? Wala tayong matutuluyan. Paano mga bata? Buti sana kung tayo lang eh. Kaya kong magtiis pero ang mga anak mo baka magkasakit. Huwag kang mag-alala, mahal.
Unang punta ko dito, binigyan ako ni Fredo ng susi sa kanyang bahay. Pwede tayong tumuloy doon. Pinuntahan ng mag-anak ang tahanan ni Fredo. Nakasara ang pintuan. Ginamit ng Ginoo ang susing ibinigay ng kaibigan. Laking pasasalamat nito dahil bumukas ang pinto. Pagpasok ni Eliezer sa loob, nakita niyang halos hindi nagalaw ang mga kagamitan. Nanatili ito sa ayos simula nang una siyang bumisita. Ano kayang nangyari kay Fredo? Bakit parang walang nakatira sa bahay niya? Sa loob ng maraming taon, ganito pa rin yung ayos. Anong ginagawa? Teka, Eliezer, ikaw ba yan, iho? Napalingon si Eliezer nang marinig ang pamilyar na boses. Nakita ang matanda na may hawak na tungkod. Tatang Dario, mabuti naman nandito kayo. Oo, ako po ito, kamusta kayo? Eto, malakas pa sa kalabaw. Ikaw, sino ba itong mga kasama mo? Sila po ang pamilya ko. Ang asawa kong si Mila at ang panganay kong si Toto. At dalawa kong anak. Mila, si Tatang Dario, kaibigan namin ni Fredo. Inabot ng ginang ang kamay upang magmano. Kagad itong nabitawan nang maramdaman ang tangang gamit ng matanda. Pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa'yo. Isa kong albularyo. Sa nakikita ko, kagaya ka din ni Eliezer, isang babay lang ito man. Tama po kayo, Tatang. Pasensya na po kung nagulat ako. Ayos lang. Eliezer, malakas ang pakiramdam ng asawa mo. Maganda yan. Kakailanganin mo yan dito. Ho? Ano pong ibig mong sabihin, Tatang? Mas maraming aswang na naglipana dito sa syudad kaysa sa probinsya. Kaya mag-iingat ka sa mga makakasalamuha mo sa labas, Mila. Pag-uusap ng tatlo. Samantalang si Toto naman, nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan nito ang mga kasing edad na bata na naglalaro. Hanggang sa nakita nito ang matandang babae na nakasuot ng itim na damit. Nakatayo ito sa sulok habang nagpapaypay ng pinapabagang uling. Tila tumatagos ang paningin ni Toto sa matanda. Kaya kagad nitong kinuha ang atensyon ng ama. Tay, may matanda po dun sa labas oh. Parang tumatagos po yung tingin ko sa kanya. Tignan nyo, Tay. Dali-daling lumapit si Eliezer at Tatang Dario sa kinakatayuan ng binata. Kinumpirma ng matanda. Aswang ang babaeng iyon. Aba, tignan mo nga naman. Hindi ko alam na may kakayahan pala ang anak mo. Hindi na nakakapagtaka. Angkan nga kayo ng mga babaylan. Abay, teka, kumain na ba kayo? Sandali lang at kukuha ko ng bigas sa bahay na makapagsaing. Teka, wag na po kayo mag-abala, Tatang. May dala po kaming bigas. Ang kailangan na lang namin ngayon, kalderong masasaingan. Wika ni Eliezer. Dali-daling lumabas si Tatang Dario upang kumuha ng kaldero at malinis na tubig. Nakita naman ito ni Toto, kaya kagad niyang sinalubong ang matanda. Hindi nito namalayan ang mga naglalakad na kabataan. Nabangga ni Toto ang isa sa mga ito. Anak nang, bulag ka ba? Ang laki kong tao, hindi mo ko nakita. Ay nako, pasensya ka na ha. Hindi kasi ako tumitingin sa daan ko eh. Pasensya na. Anong pasensya? Siguro dayo ka dito, kaya hindi mo ko kilala. Oo, hindi ako taga dito. Kakarating lang namin eh. Nagkatinginan ang mga kalalakian. Pinaikutan si Toto. Kwenelyohan naman ang isa sa mga ito ang binata. Ang pangalan ko, Beloy. At tatay kong may hawak sa lugar na to. Ngayon kung gusto mong patawarin kita, magbigay ka. Magbigay? Ng ano? Hindi ka nga taga dito. Biro lang, natakot ka ba?
Mag-ingat ka dito ha. Dahil hindi lahat ng mga kaedad natin mababait. Nakita akong diyan ka nang galing sa bahay ni Tatang Dario. Kano-ano mo sila? Wala naman. Kakilala ng tatay ko. Limitado ang mga salita ni Toto. Hindi niya kilala ang mga tao sa lugar. Nilapitan naman ni Tatang Dario ang grupo upang alamin ang sitwasyon. Beloy, ano ba yan? Kabago-bago ni Toto dito, pinagdidisketaan mo na. Ay naku Tatang Dario, hindi po. Nakikipag-usap lang ako sa kanya. Nabangga kasi ko eh. Buti na lang hindi yung grupo ni Pindoy ang nakasalubong niya, kundi naku yari ka. Ganun ba? O siya Toto, pumasok ka na sa bahay. Ako nang bahala dito. Pagpasensyahan mo na yung si Beloy, maloko lang talagang batang yan, pero mabait sila. Kapala, pakisabi sa tatay mo, pumunta sa akin mamayang hapon. May kailangan kaming pag-usapan. Doon nga po ako papunta ngayon, Tatang. Sige, sasabihan ko na lang po. Toto pa lang pangalan mo. Sige, mauna na kami ha. Magkita na lang tayo mamaya. Matapos ang pag-uusap, umalis na ang grupo ni Beloy. Walang anumang reaksyon sa mata ni Toto, kaya tinanong ito ni Tatang Dario. Natakot ka ba sa mga yon? Pasensya ka na ha. Ganun lang talaga si Beloy. Hindi naman po Tatang, ayos lang po. At isa pa, hindi lang mga gaya ni Beloy ang nakakarap ko sa pinanggalingan. Halina po kayo, nakapagpaningas na siguro si tatay ng uling. Habang kumakain, panay ang tanong ni Tatang Dario kung bakit sila lumuwas ng syudad. Bakit nga pala kayo napalawas ng walang pasabeles, sir? Mahabang kwento, Tatang. Iniisip ko lang ang kaligtasan ng mga anak ko. Isang lahi ng aswang ang nagbabanta ng panganib sa kanila. At ang syudad lang ang lugar na alam ko kung saan sila magiging ligtas. Oo, maaari silang malayo sa panganib mula sa mga taong sinasabi mo. Ngunit alam mo din, ang syudad ay siyang pugad ng mga aswag na tumatakas mula sa kani-kanilang pinanggalingan. Mas marami sila dito kaysa sa probinsya. Kung pangkaraniwang aswang lang ang pag-uusapan, wala namang problema sa amin. Kaya ng asawa ko, kaya ni Toto na depensa ng sarili nila laban sa kanila. Ngunit ang taong tinutukoy ko, isang lakan o pinuno na mga gabunan. Bakit naman gustong patayin ng anak mo? May kasalanan ba kayo sa kanya? Si Toto ang susunod sa hanay ni tatay. Ikatlong henerasyon ng mga pinuno ng aming lahi. Matagal nang gustong lipunin ni Abyog ang angka namin dahil kami lang ang may kakayahan na pigilan sila. At para mangyari yun, kailangan niyang patayin ang susunod na pinuno para hindi na matuloy ang aming saling lahi. Oo nga naman, may punto ka. Matalino pala ang Abyog na yun ha. Bueno, dahil nandito na lang din, bakit hindi mo na lang ako tulungan? Tulungan? Saan, Manong? Nagtitinda ako ng mga pangontra at pangbanyo sa simbahan tuwing umaga. Dumarami ang mga parokyano ko eh. Minsan nga may nagpapagamot sa akin. Alam mo namang matanda na ako, hindi ba? Ang kaibigan mong si Fredo naman, ayon, binubuno ang kanyang sintensya. O nga pala, Manong, bakit ba nakulong si Fredo? Dali-daling tumayo ang matanda. Sinarado ang bintana at pinto ng bahay. Muli siyang naupo. Pinaliwanag ang nangyari kay Fredo. Nagkaroon ng engkwentro si Fredo sa isang mangkukulab. Nagawa niyang talunin at napatay. Sa kasamaang palad, walang sapat na ebidensyang magpapatunay na mangkukulam ang taong napatay ng kaibigan mo. Kahit ang mga testimonya ng mga tao, hindi pinaniniwalaan ng otoridad, kaya nakulong si Fredo. Ilang taon naman ang sentensya niya? 2 taon. Binaba ng hukuman ng hatol dahil wala namang kamag-anak na nagsampa ng kaso. At kung magpapakabait siya sa loob, maaari pang mabigyan ng parol. Sana nga lang.
Pero pwede ba natin siyang bisitahin sa loob? Pwede naman. Sa makalawa pupunta kami doon at... Hindi na ituloy ni Tatang Dario ang sasabihin. May kumatok sa pintuan. Tatang, buksan niyo po yung pintuan, bilisan niyo. Si tatay po, may nangyari po kay tatay. Dali-daling binuksan ni Tatang Dario ang pintuan. Nakita si Beloy. Namumutla at pawis na pawis. Pilit nitong hinahabol ang hininga habang sinasabi ang nangyari sa ama. Ayon dito, nakita niya ang ama na nakandusay sa sahig. Duguan. Patay na din ang ilan sa mga kasama nito na parang nilapa ng mabangis na hayop. Sinong gagawa ng ganun sa tatay mo? Iginagalang sa lugar na ito si Tonyo. Hindi ako makapaniwalang may gagawa niyan. Ang hinala po ng mga kasama niyang nakaligtas mula po sa kabilang barangay. Pero batay sa nakita ko, hindi tao ang may gawa nun. Maganda ka. Pupuntahan natin ang iyong ama. Eliezer, gusto mo bang sumama? O sige ho, Tatang. Sasama ako. Sasama din po ako. Gusto ko makita ang sinasabi ni Beloy. Hindi na, Toto. Magpaiwan ka. Bantayan mo ang iyong ina. Hayaan mong sumama ang binata. Malay mo may maitulong siya. Walang nagawa si Eliezer. Si Tatang Dario na ang mismong nagsabi na isama si Toto. Dali-daling umalis sa mga ito, papunta sa tanggapan ng barangay. Nakitang inaasikaso na ito ng ilang mga kasamahan. Samantala, ang mga bangkay ng ilan sa mga tanod, isa-isang ikinakarga sa mga sasakyan. Pinagbasda ni Toto ang mga ito. Napagtanto na hindi tao ang may gawa ng pagpatay sa kanila. Sa palagay ko, malaki ang galit ng taong gumawa nito sa kanila. Ang tanong kung sino? Hindi po tao ang may gawa niyan. Batay sa mga kalmot, malalaking bakas ng ngipin sa kanilang lego. Masasabi ko, isang malaking asong pumatay sa kanila. Tama ang sinabi ng binata. Malaking aso nga ang sumugod sa amin. Habang nagpupulong, tinangay nito ang isa sa mga kagawad ko. Tinangay? Paano nangyari yon? Ano ang dahilan ng nilalang para tangayin ang kagawad mo, Tonyo? May atraso sa isang kilalang negosyante ang kagawad na tinutukoy ko. Sa pagkakatanda ko, malaki ang utang niya sa pasugalan. Ilang beses na ako nakatanggap ng sulat para sa kanya. Binalaan ko siya noon pero hindi nakinig. Bakit? Sino ba ang taong yan? Hawak niya ba ang buong syudad? Parang gano'n na nga. Walang nakakakilala kung sino siya. Pero kinakatakutan ng mga tao ang kanyang pangkat. May mga kwentong nagkalat tungkol sa kanila. Hindi daw tinatabla ng bala. Wika ni Tonyo. Inawat ito ni Tatang Dario dahil kailangan siyang madala sa pagamutan. O siya, mamaya na natin ipagpatuloy ang kwento. Magpasalamat ka na lang nakaligtas ka, Tonyo. Huwag mong alalahanin si Beloy. Doon muna siya sa akin pansamantala. Matapos dalhin si Tonyo sa ospital, kinausap ni Tatang Dario si Beloy tungkol sa kalagayan ng ama. Sinabihan nito na pansamantalang doon maninirahan sa kanyang bahay. Pinag-iisipan din ng matanda ang sinabi ni Toto na ang pumatay sa mga kagawad at ang tanod ni Mang Tonyo, malaking aso. Nang mga sandaling iyon ay kausap nito si Eliezer. Posible kayang aso ang ginamit ng sumalakay kina Tonyo? Posible. Pero malakas ang kutob ko na hindi lang pangkaraniwang aso ang sumalakay sa kanila. Maaaring may alam si Fredo. Tamang-tama, dahil bukas araw ng dalaw, pupuntahan natin siya sa kulungan. Nakikinig lang sa usapan si Toto. Alam ng binata na may kakaibang nangyayari. At dahil hindi pa sigurado, hindi to nagbitiw ng kahit anong salita. Kinabukasan maagang umalis sina Tatang Dario at Eliezer. Inihabilin kay Toto ang kanyang ina. Naroon naman si Beloy
upang alalayan sila kung sakaling may kailanganin sa labas ng bahay. Nakaupo ang dalawang binata sa gilid ng estero habang nag-uusap. Panay ang tanong ni Beloy tungkol sa naging buhay ni Toto sa kabundukan. Nung una tipid ang sagot ng binata, ngunit kalaunan ay tila gumaan na ang loob nito. Nagsimulang magkwento ng mga karanasan simula pagkabata. Ibang klase. Nakakaingit naman talaga naging buhay mo, Toto. Alam mo bang yan ang gusto kong buhay? Kaso nga lang sa syudad ako lumaki. Hindi mo nga dapat kainggitan ang buhay ko eh. Kasi kung naroon ka sa aktual na sitwasyon, sasabihin mo din na sana sa syudad na lang ako lumaki. Mas magulo dito, Toto. Maingay, napakaraming tao. At puro tunog ng sasakyan ang maririnig mo. Nasanay na nga lang ako eh. Kasi syempre dito ako pinanganak. Hindi mo rin alam ang misteryong bumabalot sa katahimikan ng gabi sa probinsya, Beloy. Maraming nilalang sa gubat ang gustong sagpangin ka at gawing hapunan. Hindi lang ligaw na hayop, kundi mga elementong kumakain ng laman ng tao. Alam ko maraming aswang sa probinsya. Pero maniwala ka o hindi, karamihan sa kanila nandito na sa Maynila. Pag-uusap ng dalawa. Samantala sa kabilang banda, nakarating na si Tatang Dario at Eliezer kay Fredo. Matyagang nag-antay ang mga ito hanggang sa tawagin ng mga gwardya upang pumasok. Tuwang-tuwa si Fredo nang makitang nasa maayos na kalagayan ang kaibigan. Eliezer, mabuti naman at nakadalaw ka. Nga pala, anong sadya mo dito sa syudad? Mahabang kwento. Ang totoo niyan, kasama ang buo kong mag-anak sa pagluwas dito. Kung ayos lang sana, doon muna kami titira sa bahay mo. Naku, ano ka ba? Walang problema yon. Naroon naman si Tatang Dario eh. At isa pa, mahaba ang sentensya ko. Biglang nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Fredo. Nahalata ito ni Eliezer. Sabihin mo nga sa akin ang totoong nangyari, Fredo. Kilala kita eh. Alam kong hindi mo magagawang pumatay ng walang sapat na dahilan. Alam kong kayo lang ni Tatang Dario ang nakakaintindi sa mga sasabihin ko. Pero hindi tao ang napatay ko ng araw na yon. Siyempre hindi maniniwala ang otoridad. Lalo na kung wala kang sapat na ebidensya para patunayan ang mga sinasabi mo. Yun na nga ang mahirap eh. Kaso lang nandito na tayo. Wala na ako magagawa pa. Kaya pala, paliwanag mo naman sa akin kung bakit kayo lumuwas. Kailangan kong panatiliing ligtas sa mag-ina ko. Dahil sa banta ni Abyog, pinuno ng isang lahi ng aswang. Naninirahan sa kabundukan na sakop ng aming bayan. Sa mahabang panahon, ninais ni Abyog na lipunin ang lahat ng mga ituman. Mangyayari lang yun kung mapapatay niya ang panganay na anak ko. Abyog? Parang narinig ko na ang pangalan na yan ah. Hindi ko lang maalala kung saan. Pati na rin kung kanino. Imposible ang sinasabi mo. Dahil ngayon ko palang nabanggit sa iyo ang pangalan na yan. Maliban na lang kung nagkakilala na kayo. Alam ko, Eliezer. Sigurado ko, hindi ko narinig sa iyo ang pangalan na yan. Hindi ko lang matandaan kung... Teka, tama. Naalala ko na. Narinig ko yung kay Tonyo. Kay Tonyo? Wala namang binanggit sa amin ng taong yun ah. Sa katunayan kahapon sinugod sila eh. Ewan ko kung tao o halimaw. 4 sa kanya mga kagawad at tanod ang napatay. May alam si Tonyo, Eliezer. Kung maaari ay tanungin mo siya. Dahil malakas ang kutob ko na konektado ang lahat ng ito simula nang nakulong ako. Hanggang sa pagluwas niyo dito sa Maynila. Matapos ang pag-uusap na yun, binalikan nila Tatang Dario si Tonyo. Kasalukuyan itong nagpapagaling sa ospital. Pagdating nila sa kwarto, naroon ang kapulisan. Inuusisa ito sa totoong nangyari. Ilang sandali lang,
Lumabas na ang mga otoridad. Kinuha nila Eliezer ang pagkakataon upang kausapin si Tonyo tungkol kay Abyog. Si Abyog, kilala ko ang taong yon bilang protektor ng mga pasugalan. Malaki ang impluwensya niya sa mga sindikato dito. Duda nga ako na siya din ang nagpapapatay sa amin. Ibig sabihin, naunang lumuwas dito si Abyog kaysa sa amin. Pero paano nangyari yun? Kaya nga kami tumakas sa kabundukan dahil sa banta niya sa amin doon. Mukhang nakatadhana ang pagharap nyo, Eliezer. Sinadya ng pagkakataon na magkasama kayo sa iisang lugar. 2 rason lang ang nakikita ko. Una, ang tuluyang pagkalipol ng angkan nyo. Pangalawa, ang tuluyang wakasan ng pagnanasang tapusin kayo. Alinman sa 2 rason, Manong, hindi dapat malaman ng asawa ko. Pati na rin ni Toto ang tungkol dito dahil siguradong matatakot sila. Wala kang dapat alalahanin tungkol sa bagay na yan, Eliezer. Hindi kami magsasalita nito nyo. Kaso nga lang, hindi na mapipigilan ng tadhana. Magaganap at magaganap ang pagtutuos nyo. Kung sakali mang dumating ang pagkakataong iyon, sisiguraduhin kong handa na si Toto. Lumipas ang ilang araw. Tuluyang gumaling si Tonyo. Muling bumalik sa paglilingkod bilang kapitan ng kanilang lugar. Si Toto naman, unti-unti nang nasasanay sa bagong kapaligiran. Naging maayos at mapayapa ang kanilang buhay. Si Eliezer ay namasukan bilang matador sa palengke. Si Toto naman, ang siyang katulong ni Tatang Dario sa panggagamot. Naging kampante si Eliezer na walang mangyayaring masama. Ngunit dumating ang isang kaganapan na matagal na nitong kinalimutan. Sabado ng tanghali, umalis sina Tatang Dario at Toto upang manggamot. Naiwan ang ama sa tahanan kasama ang ina at mga kapatid. Pagod galing sa buong gabing trabaho ang ama, kaya hindi niya ito ginising upang magpaalam. Sa kalagitnaan ng panggagamot, biglang nakaramdam ng kakaiba si Toto. Naisip ang kanyang pamilya. Kinabahan ng binata kaya sinabi nito kay Tatang Dario ang nararamdaman. "Tang, hindi maganda ang kutob ko. Parang may mangyayaring masama eh." Ang totoo ako din eh. Kanina pa ako balisa. Hindi ko alam ang dahilan. O siya, bilisan mo magligpit nang makauwi na tayo. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling umuwi ang mga ito at dahil hapon na, marami ang nag-uwian. Sikipan ang mga sasakyan, kaya naisip ng mga ito na maglakad. Pagdating sa tahanan, nakita ni Toto na bukas ang pintuan. Ngunit hindi pa nakasindi ang mga ilaw sa bahay. Dali-daling pumasok ang binata at pagbukas nito ng ilaw ng sala, tumambad ang wala ng buhay na katawan ng ina. Pinuntahan ni Toto ang mga kapatid sa silid. Nakitang nagkalat ang dugo sa sahig. Sa kama, nakita ang walang buhay na 2 paslit. Napasigaw si Tatang Dario nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Eliezer. Nakasabit ito sa dingding habang may nakatarak na sibat sa dibdib. Wakwak ang lalamunan na tila kinagat ng kung anong malaking hayop. Napalhod na lang sa sahig si Toto. Tumulo ang luha. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig habang nakatitig sa wala ng buhay na ama. Mahabaging langit. Sinong may gawa nito? Wika ni Tatang Dario habang sinasapo ang katawan ng 2 paslit. Walang imik na tumayo si Toto. Naupo sa atangan ng bahay. Magkahalong galit at kalungkutan ang naramdaman ng binata. Ngunit mas nangibabaw ang pagsisisi nito sa sarili. Wala siya ng mga oras na kailangan ng kanyang pamilya. Ilang sandali pa, dumating ang mga otoridad.
Nag-imbestiga ang mga ito. Ang unang tinanong ay si Toto, ngunit wala silang nakuwang impormasyon mula sa binata. Ang sumagot na mga tanong ay si Tatang Dario. Matapos ang investigasyon, kinausap ni Tatang Dario si Toto. Hindi ko inaasahang mangyayari to. Alam ng tatay mo na darating ang pagkakataon. Ngunit nakiusap siya na wag ako magsasalita dahil gusto niyang mamuhay kayo ng payapa. Habang nagsasalita, pinagmamasdan niya si Toto. Walang kahit anong reaksyon sa muka. Maging ang boses ng binata, tila walang halong emosyon. Kaso lang, kabaliktaran na nangyari. Sa halip na magkaroon ng payapang buhay, napahamak sila ni nanay. Wika ni Toto. Matapos ay tumayo ito at naglakad palabas ng bakuran. Hindi na pinigilan pa ni Tatang Dario ang binata. Sa halip ay inutusan nito si Beloy na sundan ng kaibigan. Patuloy na naglakad si Toto sa madilim na lansangan hanggang sa madako ito sa isang abandonadong gusali. Walang ilaw sa lugar dahil malayo na ito sa kalsada at mga kabayan. Nagtago si Beloy sa poste. Patuloy na pinagmasdan ng kaibigan. Ilang minutong nakatayo si Toto sa gitna ng abandonadong lugar. Unti-unting nagtipon ang mga alitaptap sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Beloy habang pinagmamasdan ang kakaibang pangyayari. Mas lalong nagulat ang binata nang makita nitong nagliwanag ang mga marka sa balat ni Toto. Yon ang unang beses na nakita ni Beloy ang mga marka. Ilang sandali pa ay may mga nilalang na lumabas sa lupa. Ang ilan ay naglapitan sa binata. Mukhang malalaking pusa ang mga ito. May batik na itim na balahibo. Nagliliwanag ang pinakadulo. Malalapad ang mga tenga na tila nag-aapoy. Nagpapaikot-ikot ito sa kanya habang ikinikiskis ang mga katawan. Hinawakan ni Toto ang isa sa mga ito sa ulo. Kinausap niya. Wala na si tatay. Hindi pa ito alam nila Lolo Simeon. Siguradong mag-aalala yun sa akin. Ang mabuti pa, puntahan mo siya. Ipaliwanag mo ang lahat na nangyari dito. Wika ni Toto. Matapos kausapin ang nilalang ay kagad itong naglaho. Ibinaling naman ni Toto ang atensyon sa iba pang nilalang. Niyakap naman ito. Umiyak ng umiyak si Toto hanggang sa makatulog habang yakap ang nilalang. Hinayaan na lang ni Beloy ang kaibigan. Marahan itong umalis sa lugar upang hindi mahalatang naroon na siya. Pagdating sa tahanan ni Tatang Dario, nakita nitong kinukuha na ng punerarya ang bangkay ng pamilya ni Toto. Saan ka ba nanggaling, Beloy? Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo ah. Pasensya na po, Tatang. Sinundan ko po kasi si Toto eh. Nag-aalala ako baka kung anong gawin niya. Oh, nasaan si Toto? Naroon po sa bakanting gusali sa kabilang kanto. Magugulat kayo sa sasabihin ko. May kapangyarihan si Toto. Ikaw lang ang nagulat, Beloy. Mula sa angkan ng mga babaylan si Toto, kaya normal na magtaglay siya ng kakayahan. Sinisiguro ko sa'yo na hindi lang yan ang masasaksiyan mo. O siya, puntahan mo na ang tatay mo. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, umalis na rin si Beloy. Sakto namang dumating si Toto. Matamlay pa din ito at parang walang ganang kumilos. Alam kong nawalan ka ng mga magulang at kapatid. Ngunit hindi ito ang oras para magmukmok. Ayusin mo ang sarili mo at maganda ka. Isang bagay lang ang gusto kong gawin ngayon, Manong. Yon ay gumante sa ginawa ni Beloy sa tatay ko. Paano mong nalaman na si Beloy ang may gawa nun sa mga magulang mo? Ipinakita sa akin ng mga engkanto. Nandito na sila sa syudad. Ang totoo, mas nauna pa silang dumating dito.
Alam ng tatay mo ang tungkol sa bagay na yan. Kaya pinili ni Eliezer na wag nang sabihin sa iyo ang lahat. Nauunawaan ko naging pasya ni tatay. Gaya ng palagi niyang sinasabi sa akin. Darating ang panahon na ako magdadala ng pangalan ng aming angkan at hindi ko hahayaang tuluyang kaming malipol. Ano ang plano mo? Hindi ka pwedeng kumilos na mag-isa. Hindi po ako kikilos na mag-isa, tatang. Iintayin ko lang na dumating sila Lolo Simeon. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagtaka ang matanda kung paanong naiparating ni Toto ang mensahe sa kanyang mga kaanak. Alam nito na may nalalamang paraan ng binata para makipag-ugnayan sa mga tao kahit malayo sila. Kinabukasan, dinala sa tahanan nila Tatang Dario ang bangkay ng pamilya ni Toto. Hindi pa rin makapaniwala ang binata. Wala na ang mga magulang. Nakaupo ito sa harapan ng mga ataul habang minamanmanan ang masasayang alaala kasama ang ama, ina at mga kapatid. Sa kalagitnaan ng lamay may mga taong dumating upang makiramay. Karamihan sa kanila, mga nakilala ni Eliezer nung minsan siyang nagpunta sa lugar. Ang ilan ay nanghihinayang dahil napakabuting tao nito at ang ilan naman ay naaawa kay Toto dahil mag-isa na lang sa buhay. Abala sa pag-aasikaso ng mga tao sina Tatang Dario nang dumating ang pangkat ng mga kalalakian. Napansin ni Toto na dali-daling pumasok ng tahanan si Mang Tonyo at hindi na muling lumabas. Tumayo ang binata, tinignan kung ano ang nangyayari. Mang Tonyo, ano pong nangyayari? Bakit parang takot na takot kayo? Toto, sila ang mga tauhan ni Abyog. Nanlaki ang mga mata ni Toto. Sa hindi malamang dahilan ay biglang sumiklab ang galit. Walang pagdadalawang isip na lumabas. Sinugod ang mga kalalakihan na itinuro ni Mang Tonyo. Dito'y pinamalas ni Toto ang kakaibang lakas at bilis. Hindi makapaniwala si Tatang Dario sa itinatagong lakas ng binata. 6 na kalalakihan ang dumating ng mga oras na yon. Ngunit mag-isa silang pinabagsak ni Toto. Bagaman hindi alam ang kadahilanan, nagiyawan ng mga tao nang makita ang ginawa ng binata. Ang lakas ng loob niyong pumunta sa lamay ng mga magulang ko. Hindi ba kayo nakontento nang patayin niyo sila? Ano pa ba ang gusto niyo? Wika ni Toto. Tumayo ang isa sa mga kalalakihan at nagsalita. Hindi pa tapos si Abyog sa inyo. Hindi titigil ang pinuno namin hanggat hindi na ubos ang inyong angkan. Sisiguraduhin ko din sa inyo na makikita kayong dalawa. Iparating mo kay Abyog. Aantayin ko siya. Ngayon lumayas kayo bago pa ako tuluyang mapikon. Dali-daling nagtayuan ang mga kalalakian. Tumakbo papalayo sa lugar. Nang mga sandaling ito, nasaksihan ni Tatang Dario ang tinatagong lakas ni Toto. Pambihira ang ginawa mo ah. Hindi ko akalain magagawa mong patumbay ng tagi-isang suntok lang ang mga taong yon. Karaniwang tao lang sila, Tatang. Meron pang mas malakas ko ikukumpara sa kanila at yon ang dapat kong pagandaan. Tugon ni Toto. Matapos ay muli itong naupo sa harapan ng mga ataul ng magulang. Nang sumunod na araw, habang natutulog si Toto, may dumating na panauhin. Si Tatang Dario ang humarap sa mga ito. Mawalang galang na po. Maaari ko bang malaman kung anong sadya nyo? Ako ang ama ni Eliezer. Ang pangalan ko ay Simeon. Nasaan ang apo ko? Kayo po pala, Apo Simeon. Pasensya na. Hindi ko pa po kayo nakikita ng personal. Ako ho si Dario, kaibigan ni Eliezer. Si Toto ay natutulog. Ilang araw nang walang pahinga. Ganun pa? Maraming salamat sa pagtanggap sa kanila.
Hayaan nyo na munang matulog si Toto. Aantayin ko na lang siyang magising. Kung ganun po, tumuloy muna kayo nang makapaghanda ako ng merienda. Naupo ang mga ito sa sala. Kinausap ni Tatang Dario si Mang Simeon at dito nalaman ng binata ang buong kwento. Ilang sandali pa, nagising na lang si Toto. Dire-diretso itong yumakap sa kanyang lolo Simeon. Wala na po si tatay, lolo. Wala silang awa. Pati si nanay. Yung mga kapatid ko pinatay nila. Alam kong darating ang pagkakataong ito. Ang mahalaga, ligtas ka. Dahil ikaw lang ang talagang pakay ni Abyog. Sa oras na mapatay ka niya, ang ibig sabihin, nagtagumpay ang kanyang adhikain. Hindi ko papayagang manalo si Abyog. Kung kinakailangang gamitin ko ang lahat ng itinuro ni tatay sa akin, gagawin ko. Masiguro ko lang na hindi magwawakas sa akin ang angkan. Pasensya ka na, Toto. Kung inatang sa iyong balikat ang ganitong kabigat na pasanin, ikaw ang kahuli-hulihan sa ating angkan. Masakit man sa aking sabihin, ngunit sa iyo nakasalalay ang pagpapatuloy ng ating lahi. Hindi niyo po kasalanan ng naging kapalaran ko. Isinilang ako para magpatuloy ng ating angkan. Gagampanan ko ito ng buong katapatan. Ilang araw ang lumipas. Nagpasya si Tatang Simeon na sunugin ang bangkay nila Eliezer, alinsunod sa kanilang tradisyon. Matapos isinilid ito sa maliit na banga upang dalhin sa kanilang lupang sinilangan, ilalagay sa huling pahingahan. Kinausap ni Mang Dario si Tonyo upang maisagawa ang seremonya. Sumang-ayon naman ito. Marami ang nakinood na mangha dahil yon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ritual ng libing ng mga babaylan. Matapos ang seremonya, pinag-usapan nila Mang Simeon ang susunod na hakbang. Alam mo ang batas ng ating lahi, Toto. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. At ikaw ang magpapataw ng parusang kamatayan sa mga taong pumapaslang sa iyong pamilya. Alam ko po yun, Lolo. Gaya ng sinabi ko, hindi ako hihinto hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kamatayan nila tatay. Anong balak mong gawin ngayon? Magpapatulong kay Mang Tonyo. Alam niya ang kinaroroonan ng grupo ni Abyog. Sila nagsimula. Tayo ang tatapos. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nilapitan naman ni Toto si Mang Tonyo. Pinakiusapan niyang ituro ang lungga ni Abyog sa syudad. Hindi naman tumanggi ang kapitan dahil nais itong mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng mga kasama at tuluyang magkaroon ng kapayapaan sa lugar. Sigurado ka ba? Nakakayanin mo sila mag-isa, Toto? Hindi po ako nag-iisa, Manong. Kasama ko ang espiritu ng aking mga ninuno. Ikaw ang bahala. Nandito na tayo sa lungga ni Abyog. Hindi na ako maaari pang lumapit sa lugar. Pasensya ka na. Hindi ako kasing lakas at kasing tapang mo, Toto. Natatakot din naman ako, Manong. Ngunit hindi ngayon ang oras para mangibabaw ang ganong emosyon. Mas malakas ang pagdanais ko may pagiganti ang kamatayan nila tatay at ng mga kapatid ko. Namamangha si Tonyo sa ipinapakitang katapangan ng binata. Hindi galit ang nangingibabaw sa kanya. Kung ganon, iiwan na kita dito. Mag-iingat ka at sana'y bumalik ka ng ligtas sa amin. Kung ipag-aadya ng panahon at pagkakataon, makakabalik ako ng ligtas. Sisikapin ko. Maraming salamat po, Mang Tonyo. Umalis na po kayo. Ako nang bahala dito. Dali-daling tumakbo ang kapitan. Samantalang si Toto naman, patuloy sa pagpasok sa kuta. Lingid sa kalaman nito, nananatili sa lugar si Mang Tonyo at naroon din si Tatang Simeon. Dinig mula sa kanilang kinaroroonan ang sigawan sa loob ng lugar. Mga hiyaw ng tao na tila nilalapa ng mabangis na hayop.
Ano kayang ginagawa ni Toto sa kanila? Hindi si Toto ang may gawa niyan, kung hindi ang mga nilalang na alaga ng apo ko. Hindi ko naikwento sa inyo. Meron siyang alaga na engkantong pusa. Walang awa sa pagpatay ang mga ito, lalo na pagdating sa mga aswang. Minsan na nga itong ikwento sa akin ni Biloy. Ang akala ko, niloloko lang ako ng batang yon. Hindi ko alam na totoo pala ang sinasabi niya. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang si Toto, habang papasok sa mismong kinaroroonan ng kalaban, sinalubong ng napakaraming alagad. Hindi nakala ng binata na may malaking pugad ng mga aswang sa syudad. Pinagpapapatay ng mga alaga nitong engkanto ang bawat sumasalubong na kalaban. Hindi alintana ng binata ang dami ng kalaban. Nakatuon ang isipan kay Abyog at sa adhikaing matapos na ang ilang siglong kaguluhan sa kanilang lahi. Nilapa ng mga alaga nitong engkanto ang mga aswang. Walang nagawa ang mga ito sa lakas at bilis ng mga nilalang. May ilang sinubukang lumapit sa kanya, ngunit hindi nagtagumpay ang mga ito dahil sa bilis at bangis ng mga nilalang. Ilang sandali pa tumahimik na ang lahat. Patuloy na nakikiramdam sila Mang Simeon at Mang Tonyo. Nagpasya ang mga ito na sundan ng binata sa pag-aakalang tapos na ang kaguluhan. Pagpasok ng dalawa, nakita nilang nakapatong sa tumpok na mga patay na aswang si Toto, habang ang dalawang alagad nakapaikot sa kanya. Tinawag ni Mang Tonyo ang binata. Nagulat ito dahil naroon ang dalawa. "Anong ginagawa niyo dito? Hindi pa tapos ang laban. Paparating pa lang si Abyog." Sinasabi ko na nga ba, mali ang pagpapasya natin, Tonyo. Bilisan niya! Umalis na tayo dito! Akmang aalis na ang dalawa, biglang naramdaman ni Mang Simeon ang pamilya na presensya sa kanilang likuran. Tignan mo nga naman. Hindi ko akalaing magkikita tayo dito. Hindi mo rin inakala na mauubos ng apo ko ang mga alagad mo. Nasurpresa ako, Tandang Simeon. Ngunit ito ang inaasahan ko mula sa isang purong ituman. Alam mo ba kung gaano ako kaligaya ngayon? Nang mga sandaling ito, nakatitig lang si Toto kay Abyog. Nakakbay ito sa dalawang nakakatanda habang nakatingin sa kanya ng nakakaloko. Alam mo bang matagal ko ng pangarap to, Abyog? Ang tuluyang matapos ang kaguluhan. Matatapos lang ito kapag namatay ang binatang yan. Wika ni Abyog habang nakaturo ang daliri kay Toto. Walang ibang mamamatay sa gabing ito kung hindi ikaw at ang mga kalahi mo. Tumingin ka sa paligid. Hindi mo ba nakikita ang kasalukuyang sitwasyon? Wala nang mga kasama mo. Mag-isa ka na lang. Sa tingin mo may magagawa ka pa? Hindi ko kailangan ng mahihinang nilalang. Sapat na ang lakas ko para patayin ang batang yan at tuluyang wasakin ang lahi niyong mga ituman. Wakas sana ng aming angkan. Sa palagay mo, ikaw ang gabunang nakatakda. Napatingin si Abyog sa kinakatayuan ng binata. Laking gulat nito dahil wala na si Toto sa kinakatayuan. Hinawakan ni Mang Simeon si Mang Tonyo sa ulo. Iniyoko. Isang malakas sa suntok ang tumama kay Abyog, dahilan para tumalsik ito sa malayo. Dali-daling tumakbo palayo ang dalawang nakakatanda, habang si Toto ay muling sinugod si Abyog. Hindi pa man nakakatayo, muli na namang tinamaan ng sipa ng binata. Hinayaan siyang tumayo ni Toto, hinawakan sa leeg. Walang mabasang emosyon si Abyog sa mga mata nito, bagay na labis niyang ikinatakot. "Anong problema? Wala ka bang nakikitang kahinaan sa akin?" tanong ni Toto.
Hinawakan ni Abyog ang kamay nito. Sinubukang kumawala sa pagkakasakal. Ngunit lubang malakas ang pagkakahawak sa kanya. Hindi nito matanggal ang kamay ni Toto. Tumalon pa itaas ang binata kasama ang kalaban at sinubsob sa lupa. Para kay Abyog, malaking kahihiyan ang sinasapit nito sa binatang ituman. Hindi na napigilan ng gabunan ng galit. Nagbagong anyo. Sinugod si Toto. Kaso nga lang kahit sa antas na yun, wala pa rin siyang nagawa. Dahil sa bilis at lakas ng pangangatawa ng binata, idagdag mo pa ang 2 alaga nitong hindi umaalis sa kanyang tabi. Sa tuwing susugurin ni Abyog ang binata, sinasalubong ito ng mga nilalang. Ano ang mga nilalang na yan? At saan kumukuha ng lakas ang apo nyo? Si Toto, kahuli-hulihang angka ng ituman mula sa hanay ng aking ama. 3 panganay sa kanyang henerasyon. Kaya naman nakuha nito ang purong dugo ng aming angkan. Kakibat ng kanyang pagiging purong ituman ay ang pagbibigay ng kalikasan ng kapangyarihan sa kanya. Nagmula sa mga elemento ang lakas ni Toto. Ito ang itinatagong kapangyarihan ng mga purong ituman. At kahit ang pinakamalakas sa gabunan, walang kalaban-laban. Malaking pagkakamali ang ginawa ni Abyog nang piliin niyang ubusin ang aming angkan. Muling ibinaling ni Tonyo ang tingin sa binata. Napatunayan ang sinasabi ng matandang ituman. Kahit sa totoong anyo, walang nagawa si Abyog kung hindi saluin ang malalakas na atake ni Toto. Hindi nito nagawang gumanti dahil sa tuwing aatake, naiilaga nito ni Toto. Hanggang sa tuluyan na itong napuruan ng binata, isang malakas sa suntok sa sigmura. Bigla itong bumalik sa anyong tao. Muling hinawakan ni Toto sa leg si Abyog at itinaas. Hindi na sana humantong sa ganito ang lahat kung hindi ka naghangad na ubusin ang aming angkan. Kapwa namumuhay ng payapa ang ating maangkan, ngunit dahil sa pagdanais mong maghari, ito ang kinalabasan. Huli na para sa'yo. Tatapusin ko na ang walang saysay mong pangarap. Magpahinga ka ng payapa. Tapusin ang paghihirap mo. Pakawala ng iyong sarili sa pot at galit na bumulag sa iyo sa mahabang panahon. Wika ni Toto. Pinatay niya ang kalaban. Unti-unting naging abo ang katawan ni Abyog. Sumama ito sa hangin. Napagtanto ni Tatang Simeon na hindi nito pinatay si Abyog para parusahan o magiganti. Sa halip ay pinalaya ito ng binata mula sa pagkakabilanggo sa puot. Matapos ang kaganapan, nawalan ng malay ang binata. Dali-dali itong pinuntahan ni Tonyo at binuhat. Habang naglalakad pa uwi, hindi makapaniwala ang kapitan. Pasan-pasan niya sa likod ang kahuli-hulihan na henerasyon ng mga ituman. Opinyon ko sa kwento, sana simula pa lang kinalaban na si Abyog. Paulit-ulit nang sinabi ni Toto nalabanan na lang nila. Kaso hindi nakinig yung tatay, hindi nakinig yung buong angkan. Sa paghahangad na magkaroon ng simpleng buhay, ayan, namatay pa si Eliezer pati yung mga kapatid at nanay niya. Minsan talaga mga kabayan, no? Kailangang gumamit ng dahas. Kayo ba? Anong opinion nyo sa kwento? Share nyo naman sa comment section. Salamat.